Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay na kayo ng inyong ika-13 buwang pensyon mula sa SSS, makinig po kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman ngayong taon. Alam ko po na ang Pasko ay papalapit na at sigurado akong marami sa inyo ang umaasa sa ekstrang perang ito para sa mga gastusin sa handaan, regalo sa mga apo, o kaya naman ay mga gamot at bayarin na tumaas na naman ngayong holiday season. Kaya naman ang tanong na paulit-ulit kong naririnig mula sa mga kapwa natin pensioners ay ito: kailan ba talaga maglalabas ang SSS ng 13th month bonus ngayong 2025? Gaano kalaki ang matatanggap natin at paano natin masigurado na walang mawawala o mababawas sa ating pera? Mayroon po kasing mga pagbabago na nangyari noong nakaraang taon na dapat nating maintindihan para hindi tayo magulat o ma-disappoint pagdating ng actual release date. Totoo po na noong 2024, naglabas ang SSS ng ika-13 buwang pensyon ng mas maaga kaysa dati, Nobyembre 20 at Disyembre 4 ang mga petsa na iyon. At dahil doon, maraming pensioners ang natuwa dahil nakapaghanda sila ng maaga para sa Pasko. Pero ngayong 2025, may mga dapat tayong abangan at mga detalyeng dapat nating alamin para walang problema at para sigurado na makukuha natin ang buo at tama na halaga ng ating ika-13 buwang pensyon na pinaghirapan natin. Kaya naman dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung sino-sino ang qualified na makatanggap ng 13th month pension, kung paano ninyo ito matatanggap ng walang aberya, kung magkano ang eksaktong halaga na makukuha ninyo base sa inyong monthly pension, at syempre, ano ang mga bagay na dapat ninyong iwasan para hindi mabawasan o madelay ang inyong pera. Pag-usapan din natin ang mga hidden tips na hindi lahat ng pensioners ay alam, tulad ng kung paano ninyo pwedeng i-maximize ang inyong benefits at kung ano ang dapat gawin kung may problema sa inyong disbursement. Mahalaga po ito dahil hindi lang ito simpleng karagdagang pera, ito ay karapatan ninyo bilang dating manggagawa na nag-contribute sa SSS ng maraming taon. Kaya huwag ninyong palampasin ang video na ito dahil bawat detalye ay makakatulong sa inyo para sa mas komportable at masayang Pasko ngayong taon. Una sa lahat, pag-usapan natin kung sino ang qualified na makatanggap ng 13th month pension mula sa SSS. Hindi po lahat ng may alam tungkol dito, kaya linawin natin ngayon para walang pagkalito. Ang ika-13 buwang pensyon ay binibigay ng SSS simula pa noong Disyembre 1988 at ito ay equivalent ng inyong regular monthly pension na natatanggap ninyo. Ibig sabihin, kung ang regular pension ninyo ay halimbawa ay 5,000 piso bawat buwan, ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay 5,000 piso din, doble ang kikitain ninyo sa buwan ng Disyembre dahil regular pension plus 13th month pension. Ngayon, ang mga qualified na makatanggap ay ang mga sumusunod: retirement pensioners na umabot na sa edad na 60 o 65, depende sa eligibility ninyo, survivor pensioners o ang mga asawa at anak na nakatanggap ng survivor benefits dahil namatay na ang SSS member, at disability pensioners na may total disability o kaya ay partial disability na may pension duration na hindi bababa sa 12 buwan. Mahalaga pong tandaan na ang mga anak na dependent pensioners ay qualified din, kaya kung mayroon kayong mga anak na nakaregister bilang dependents at tumatanggap ng monthly pension, sila ay makakatanggap din ng kanilang 13th month pension. Pero tandaan po, ang ika-13 buwang pensyon na ito ay hindi parang bonus sa mga empleyado na may fixed amount na 5,000 piso o 10,000 piso na pare-pareho. Ang halaga ng ika-13 buwang pensyon ninyo ay depende sa laki ng inyong regular monthly pension at ang laki naman ng regular pension ninyo ay nakabatay sa kung gaano karami at gaano katagal kayo nag-contribute sa SSS noong kayo ay nagtatrabaho pa.
Kaya halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 2,200 piso bawat buwan, yan din ang ika-13 buwan ninyo. Kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, yan din ang ika-13 buwan ninyo. Walang dagdag, walang bawas, pero may mga exceptions na pag-uusapan natin mamaya tungkol sa mga deductions kung meron kayong utang o kaya ay mga special cases. Importante rin na malaman ninyo na para sa mga total disability pensioners, ang ika-13 buwang pensyon ay equivalent lang ng monthly pension ninyo, pero wala na rito ang medical allowance na separate na benefit. Kaya medyo mas mababa konti compared sa regular monthly payout ninyo na may kasamang medical allowance na yon. Ngayong alam na ninyo kung sino ang qualified, usapan naman natin ang pinakamahalagang tanong. Kailan nga ba talaga ang release date ng 13th month pension ngayong 2025? Base po sa historical pattern ng SSS, ang 13th month pension ay karaniwang inilalabas sa early December, specifically sa first week ng Disyembre. Ngayon, noong 2024, ang SSS ay nag-announce na mas inuna nila ang release dahil sa mga bagyo at calamities na tumama sa bansa. Kaya noong Nobyembre 12, 2024, naglabas na sila ng first batch para sa mga pensioners na ang date of contingency ay 1st to 15th day of the month at noong Disyembre 4, 2024, naman ang second batch para sa mga pensioners na ang date of contingency ay 16 hanggang huling araw ng buwan. Pero importanteng maintindihan na ang early release na iyon ay special circumstance dahil sa mga sakuna at para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa normal na taon, ang SSS ay consistent na naglalabas ng 13th month pension sa first week of December, usually December 1 at December 4, depende sa inyong date of contingency. Ang date of contingency po ay ang petsa kung kailan nagsimula ang inyong pension benefits. Ito ang nakalagay sa inyong SSS records at ito ang determinant kung alin batch kayo mapapabilang. Kaya kung ang date of contingency ninyo ay 1st to 15th day of the month, ang expectation ay makukuha ninyo ang inyong 13th month pension sa December 1 mga ilang araw bago yon kung mag-advance release ang SSS. Kung naman ang date of contingency ninyo ay 16th to last day of the month, makukuha ninyo ito sa December 4 o thereabouts. Pero huwag po kayong mag-alala kung hindi kayo sigurado kung ano ang date of contingency ninyo. Pwede ninyong i-check ito sa MySSS account ninyo online o kaya naman ay pwede kayong tumawag sa SSS hotline na 1455 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para magtanong. Ang importante ay alam ninyo kung saan ninyo matatanggap ang pera, kung sa bank account ba na nakaregister sa SSS o kaya ay through check kung hindi kayo naka-enroll sa electronic disbursement. Marami pong pensioners ang hindi aware na mas mabilis at mas safe ang electronic disbursement kumpara sa checks dahil ang checks ay kailangan pang dumaan sa postal system at minsan ay na-delay dahil sa logistical issues. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga deductions at mga possible na pagbaba sa halaga ng 13th month pension na matatanggap ninyo. Ito po ay isang mahalagang aspeto na maraming pensioners ay hindi alam o hindi inaasahan, kaya nagugulat sila kapag ang natanggap nilang halaga ay mas mababa kaysa expected. Una, kung mayroon kayong existing loan sa SSS, salary loan, calamity loan, pension loan o kahit anong klaseng loan, ang SSS ay automatic na magbabawas mula sa inyong ika-13 buwang pensyon para bayaran ang utang ninyo. Ito ay normal procedure at hindi ito pwedeng i-bypass o i-skip dahil ang SSS ay may karapatan na i-offset ang utang ninyo laban sa inyong benefits. Kaya halimbawa, kung ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay 6,000 piso pero may outstanding loan kayo na ang buwan ng amortization ay 1,000, 500 piso, pwedeng bawasan ng SSS ang ika-13 buwan ninyo ng equivalent ng ilang buwan ng amortization depende sa loan agreement ninyo. Minsan ay kalahati
o kaya ay full amount pa nga ng 13th month ninyo ay mapupunta sa loan payment kung malaki ang utang ninyo. Kaya importante na i-check ninyo ang loan balance ninyo bago pa man dumating ang Disyembre para hindi kayo magulat. Pangalawa, kung kayo ay nag-avail ng advance pension, tulad ng 3 buwang advance pension na inaalok ng SSS sa mga pensioners na nasalanta ng sakuna o calamity, ang ika-13 buwang pension ninyo ay pwedeng mabawasan o ma-hold dahil kasama na rin doon ang advance na yon sa computation ng SSS. Kaya kung nag-avail kayo ng advance pension nung may bagyo o lindol, tandaan na ang future pensions ninyo including ang 13th month ay pwedeng ma-adjust para mabayaran ng advance na yon. Ito ay hindi bawas o penalty, but rather ay restructuring lang ng payout schedule ninyo para makuha ng SSS ang advance na ibinigay nila. Pangatlo, kung hindi updated ang inyong bank account details o kaya ay may problema sa inyong SSS records, halimbawa ay hindi kayo nag-submit ng proof of existence o annual confirmation form, ang SSS ay pwedeng mag-hold ng inyong 13th month pension until ma-resolve ang issue. Kaya importante na lagi ninyong i-update ang inyong information sa SSS at lagi ninyong sinusubmit ang annual certification of pensioner na nagpapatunay na buhay pa kayo at qualified pa rin kayong makatanggap ng pensyon. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa taxes at withholding tax. Sa ngayon, ang mga pensioners na tumatanggap ng SSS pension ay generally exempt sa income tax dahil ang pension income ay hindi taxable under Philippine tax laws. Kaya, ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay hindi babawasan ng tax at ang full amount na nakasaad sa inyong computation ay yan na talaga ang matatanggap ninyo minus lang ang mga loan deductions kung meron. Pero kung meron kayong ibang sources of income bukod sa pension, halimbawa ay may business pa rin kayo o tumatanggap kayo ng rental income, baka kailanganin ninyong mag-file ng income tax return at i-declare ang lahat ng income ninyo including ang pension. Pero ang pension mismo ay hindi taxable kaya hindi rin ito magdadagdag sa tax liability ninyo. Ito ay advantage para sa mga pensioners dahil ang buo ng pension ninyo ay mapupunta sa inyo at hindi na kailangang mag-alala pa sa tax obligations. May mga practical tips din po ako para sa inyo para ma-maximize ninyo ang 13th month pension ninyo at para hindi kayo ma-hassle sa pag-claim. Una, siguraduhin na ang inyong bank account na nakaregister sa SSS ay active pa at accessible pa ninyo. Maraming pensioners na ang bank account nila ay naka-freeze na o kaya ay nakalimutan na ang PIN o password kaya pagdating ng 13th month pension ay hindi nila ma-withdraw. Kung hindi kayo sigurado, puntahan ninyo ang bank ninyo ngayong Oktubre or early November para mag-check at mag-update ng inyong account. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap ng pension through check, mag-switch na kayo sa electronic disbursement para mas mabilis at mas secure. Pwede ninyong gawin ito sa My SSS online portal o kaya ay sa SSS branch. Kakailanganin lang ninyo ng valid ID, bank account number, at accomplished enrollment form para sa electronic disbursement. Pangatlo, kung may balance kayo sa SSS loan, i-compute ninyo na ngayon kung magkano ang mababawas sa 13th month ninyo para hindi kayo magulat. Pwede ninyong tawagan ang SSS hotline or pumunta sa branch para humingi ng statement of account na nagpapakita ng exact loan balance at expected deductions. Pang-apat, kung hindi pa kayo nag-submit ng inyong annual confirmation or proof of existence, gawin ninyo na ito as soon as possible. Ang SSS ay nag-require nito every year para kumpirmahin na buhay pa ang pensioner at qualified pa ring makatanggap ng benefits. Kung hindi kayo nag-submit nito, pwedeng masuspend ang inyong pension, including ang 13th month pension ninyo. Ang proof of existence ay pwedeng isubmit online through My SSS o kaya naman ay sa SSS branch mismo. Panglima, kung mayroon kayong dependents na qualified rin makatanggap ng 13th month pension tulad ng mga anak ninyo na may disability o kaya ay mga menor de edad pa, siguraduhin na updated din ang kanilang records at nakaregister din sila sa electronic disbursement system para sabay-sabay na kayong makatanggap ng benefits.
Mahirap pong maghintay ng check, lalo na kung malayo kayo sa post office o kaya ay hindi reliable ang postal service sa area ninyo. Isa pang mahalagang tip ay ang tungkol sa mga scam at fake announcements na kumakalat, lalo na sa social media. Maraming fake news po tungkol sa SSS na nagsasabi ng mga bagong benepisyo, dagdag sa pensyon, o kaya ay special bonuses na kailangan ninyong i-claim. Huwag po kayong maniwala sa mga ito, lalo na kung hihingi ng personal information o pera. Ang SSS ay hindi humihingi ng bayad para sa pag-claim ng benefits at lahat ng legitimate announcements ay makikita sa official SSS website na sss.gov.pho kaya ay sa official SSS Facebook page. Kung may nakita kayong announcement na too good to be true, mag-verify muna kayo sa SSS hotline 1455 bago kayo kumilos or mag-provide ng information. Maraming seniors ang naging biktima ng scam dahil sa excitement or desperation na makakuha ng dagdag na pera, kaya lagi po tayong mag-ingat at critical thinking ang gamitin. Ngayon, tungkol naman sa payout strategies para ma-maximize ninyo ang 13th month pension ninyo. Ito po ay tungkol sa kung paano ninyo gagamitin ang pera in a smart way para tumagal at hindi agad maubos. Alam ko po na ang Pasko ay maraming gastusin at maraming tukso na gumastos. Pero importante rin na mag-plan tayo para hindi tayo mag-suffer pagkatapos ng holiday season. Una, gumawa po kayo ng lista ng mga priority expenses tulad ng gamot, bayarin at basic necessities at i-allocate muna ang portion ng 13th month pension ninyo doon bago kayo mag-isip ng regalo o handaan. Pangalawa, kung kaya, magtabi ng kahit 10 hanggang 20% ng inyong ika-13 buwan para sa emergency fund o kaya ay para sa future expenses sa 2026. Hindi po ito madali, lalo na kung tight ang budget. Pero kahit maliit na halaga ay makakatulong sa long run. Pangatlo, kung may utang kayo sa mga kaibigan, kapitbahay, o kaya ay sa mga lending companies, i-prioritize ninyo ang pagbayad nito gamit ang portion ng ika-13 buwan ninyo para hindi na kayo ma-stress ng interest at penalties. Pang-apat, kung may mga apo kayo na nag-aaral, pwede ninyong i-allocate ang portion ng 13th month pension para sa school expenses nila tulad ng enrollment, uniform, o school supplies para sa second semester. Ito po ay mas praktikal kaysa sa pagbili ng mamahalin na regalo na mabilis lang naman mawawala o masira. Panglima, kung kayo ay may health issues o kaya ay mataas na edad na at maraming gamot, pwede ninyong bilhin in advance ang mga gamot ninyo using the 13th month pension para hindi kayo mahirapan sa January or February na karaniwang dry months kung saan tight ang budget. Maraming pharmacy ay nag-aalok ng discount para sa senior citizens, kaya pwede rin ninyong leverage ang senior citizen discount para makakuha ng mas mura na presyo sa gamot. At panghuli, kung meron kayong barangay o community cooperative na nag-aalok ng savings program o cooperative shares, pwede ninyong i-invest ang portion ng ika-13 buwan ninyo doon para may dividend kayo sa future o kaya ay may emergency fund na available kung may biglang pangangailangan. Ang isa pang aspeto na kailangang pag-usapan ay ang tungkol sa mga special programs ng SSS na pwede ninyong i-avail bilang pensioner. Maraming seniors na hindi aware na may pension loan program ang SSS na exclusively para sa pensioners. Ito ay loan na pwede ninyong i-apply kung kailangan ninyo ng dagdag na pera para sa medical emergencies, home repairs, or iba pang urgent needs. Ang pension loan ay may favorable terms compared sa regular loans dahil ang interest rate ay mas mababa at ang repayment ay through salary deduction mula sa inyong buwanang pensyon. Ngayon, kung kayo ay nasalanta ng sakuna o calamity, pwede rin kayong mag-apply ng calamity loan o advance pension na 3 buwan maximum at ito ay tumutulong talaga sa mga pensioners na nangangailangan ng immediate financial assistance. Ang SSS ay nag-announce din recently na nag-offer sila ng lower interest rates para sa calamity loans, kaya kung kayo ay qualified, pwede ninyong i-avail ito para makakuha ng instant na pera na pwede ninyong bayaran gradually
through pension deductions. Isa pang benepisyo na hindi lahat ng pensioners ay aware ay ang tungkol sa My SSS Pension Booster Program. Ito ay voluntary savings program na pwede ninyong i-avail para magkaroon ng additional retirement fund bukod sa regular pension ninyo. Ang pension booster ay nag-aalok ng mas mataas na interest rates kumpara sa regular savings account at ang contributions ninyo ay pwedeng i-withdraw pag retirement o kaya ay in case of emergency. Ito ay isang magandang option para sa mga pensioners na may extra money at gusto nilang mag-invest para sa future financial security. At syempre, ang senior citizen benefits ninyo ay hindi rin dapat kalimutan. Bukod sa SSS pension, may mga discount kayo sa restaurants, grocery, pharmacy, at iba pang establishments, at may mga free medical services din kayo sa public health centers. Kaya importante na lagi ninyong dalhin ang senior citizen ID ninyo at i-avail ang mga benefits na entitled kayo. Sa pagtatapos po ng video na ito, gusto ko kayong paalalahanan na ang ika-13 buwang pensyon ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno at ng SSS sa inyong mga tao ng serbisyo at contribution sa bayan. Kayo po ay deserving ng benepisyong ito dahil pinaghirapan ninyo ito noong kayo ay nagtatrabaho pa at ngayong retiree na kayo. Karapatan ninyong tanggapin ang buong halaga ng inyong pensyon nang walang hassle at walang delay. Kaya importante na lagi tayong informed, lagi tayong nag-verify ng information at lagi tayong vigilant laban sa mga scam at fake news. Kung meron kayong mga katanungan or concerns tungkol sa ika-13 buwang pensyon ninyo, huwag kayong mag-atubiling tumawag sa SSS hotline 1455 o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para humingi ng tulong. Ang SSS ay nandyan para sa atin at obligasyon nila na magbigay ng clear at accurate information sa lahat ng pensioners. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at mas naging clear na ang lahat ng detalye tungkol sa ika-13 buwang pensyon. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang government benefits para sa ating mga senior citizens. I-share din po ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na pensioners din para silang lahat ay makapag-prepare at makapag-plan ng maayos para sa Pasko. Maraming salamat po sa inyong panunood. At nawa ay magkaroon tayo lahat ng masaya at blessed na Pasko ngayong 2025. Ingat po kayong lagi at hanggang sa susunod na video. Mabuhay ang ating mga senior citizens at mabuhay ang Pilipinas.